Isa na namang kababayan natin na isang dog lover ang aming nakapanayam sa kanyang opisina kung saan naroon ang kanyang mga alagang aso. Meron siyang 19 na inaalagaan na may iba't ibang breed gaya ng Shih Tzu, Pomeranian, Pitbull at Golden Retriever. Ikinuwento niya sa amin kung paanong nasolusyonan ng Walters Dog Food ang mga problemang naranasan niya sa kanyang pag-aalaga at ang mga pakinabang nito sa mga alaga niyang aso. So normally before, ano yung naging problema niyo sa pag-aalaga ng aso? Doon sa food nila, talagang medyo kailangan mo pang lagyan ng kung ano-ano, like dilata, haluan mo pa ng para hindi sila kagad magsawa. Ngayon, medyo nakatipid kami kasi yun lang Walter food, yung Walters Dog Food? Yeah, okay na. Before medyo namamatayan kami ng puppies eh. Medyo ngayon maganda since siguro 5 months na akong bumili sa inyo ng dog food. Yeah. Kasi kami, napansin namin dyan, kung dati halimbawa 10 kutsara yung binigay namin, Yes. nung tumagal, naging parang 7 na lang. Yes. Parang yun malaki na itipid. I don't know kung na-experience rin yung ganon. Yes. Yung 1 kilo namin, dito sa lahat na to, almost 19 to, maabot kami ng 4 days. Medyo mas tipid. Kumbaga na parang ilang piraso lang kinakain nila yan. Yes. At saka gumanda yung katawan nila. Mas Bali. naging heavy sila. Kamusta po yung odor ng waste? Yun, na less. Talagang, tsaka yung ihi nila, hindi na ganun kapanghe. Na yung baho talagang hindi. Maralaman mong maraming aso. Pagpasok mo pa lang ng bahay, baho, panghe. Before yung dog food na binibili namin sa mga groceries, wala eh. Talagang haluan mo pa ng kung ano-anong para malasa. Ngayon, hindi walang halo yung namin. Unless meron sila talagang nararamdaman na sakit, medyo mahina sila kumain. Pero kumakain pa rin, mabilis din gumaling. Pero ngayon, naka Walters Dog Food na sila yung WDF. Ano na ba siya, madalas ba sila magkasakit o mas tumibay? Talagang malakas mataba sila eh. Heavy yung nila eh. Yung pagkakasakit siguro yung konti sipon lang dahil sa init. Yung normally kasi, di ba yung aso, pag hindi napapaligo, nangangamoy yan, Yes. Ito once before 3 times a week. Ngayon once a week na lang kami. Once a week. Hindi siya mabaho eh. Napansin niyo? Lalo na ang Shih Tzu, naglalaway siya, yung mukha niya ang mabaho. Ngayon hindi eh. So yung bahong sinasabi namin niya, amoy ng dumi, ihi, singaw ng katawan, laway. Yeah. Talagang nawala ho ba? Nawala, oo. In our 5 months na paggamit ng laway yun. Let's say pinaliguan nyo, no? Ba, ginamitan nyo ng shampoo ng tao. Napansin nyo ba ho ng pagkapaligo niya para ba ang amoy niya para talagang baby na tao? Iba na, hindi talaga amoy aso eh. Iba yung amoy aso talaga eh. Talagang yung iba niyan kasi, syempre yung mga anak may favoritism sila eh. Katabi nila matulog. So wala talagang amoy. Wala amoy. Kahit dun sa mga bedsheets, Talagang hindi na lesson eh. Parang nawala talaga eh. Pagdating naman po doon sa pagkain, gano'n po karami yung pag-serve nyo ng Walters Dog Food? Very minimal na ngayon eh. Unlike before eh. Ngayon talagang, sabi ko nga, 19 yan for 4 days na abot yung 1 kilo. So medyo talagang sila. Twice a day. Twice a day. Which is actually, yung iba naman kasi dumidede pa. So yung adult ko, siguro siyam yan, yung adult. Would you say na naka-menos na po kayo this time? Malaki na menos namin. Gamit ko na rin yung Walter dun sa farm eh. Meron ako mga big dog like Pitbull, Golden Retriever. Mas talaga, mas nakatipid ako. Na-obserbahan niyo po ba yung epekto dun sa parang mood ng mga ganong malalaking Healthy sila, playful. As you see, playful naman sila. Yung sila, masigla. Actually kasi yung mga aso ko, talagang friendly dog yung kinuha ko eh. It's not yung yung mga security dog. So talagang naman, yun lang, talagang very energetic sila. Sa balahibo po, ano ang napapansin niyo epekto? Shiny yung balahibo nila. Very shiny. Ito sa... Kasi pati yung taba ng puppy, iba yung nila dahil yung pagdedede doon sa kanilang ina. Kompleto vitamins eh, ng Walter eh. Doon po sa laway, usually, tsaka doon sa ilong,
Yes, so maamoy. Opo. Wala na ngayon. Nawala. Hindi siya na-lessen, nawala siya talaga. Doon naman po sa mga parasites, yung mga puto, garamata na sinasabi nila. Kaya nakikita niyo, wala naman. Talagang mabalahibo pa ang Shih Tzu. Meron na po ba kayong aso na inabutan na may skin disease? Tapos ngayon, nag-take na siya ng Walter's dog food, may observation. Right now, meron kaming isa na gumaling yung tenga niya. Before kasi, yung dog food from the groceries, parang laging masakit yung tenga niya. Pag ginawakan mo, galit siya. With Walter, nawala yung ano niya yung sakit dun sa tenga niya Sa breeding po naman, meron na ba kayong masasabi po sa ganun ba? Sa Shih Tzu and Pomeranian kasi, dahil small dog, we expect dalawa lang, maximum is 3. Pero ngayon, umaabot kami ng 6 May 6 na anak. Yung isa ko, 4 ang anak, although during yung birth, namatay yung isa. Pero maganda maganda ang ano. Nung una po, nakaranas ba kayo ng parang second thought na sumubok ng ibang dog food? Siyempre, matagal din na sana kasi mag-iisip ka na, baka iba to, baka makakagastusan ng ito, hindi magustuhan. Ano pong pwede Actually, dahil sa experience ko, for 4 years na nasa farm, ginamit ko yung produkto nyo na Atobi. Medyo sampalataya ako dun sa Atobi, kaya nung lumabas yung Walter, talagang sinadya ako bumili rin. Try talaga Walter, kaya talagang hindi ka magsisisi na maganda kasi ang epekto sa alaga ko. Like Atobi na tested sa baboy, native pigs, may baka ako, sinasama ko siya sa inumin, hindi sila sa akin. So, would you recommend Walter's dog food para sa ating mga dog lovers? Well, ako, gaya ko na-test ko na talaga, tested ng Atobi sa akin. So, sampalataya ako doon sa Walter, naging maganda naman ang resulta, yes. I suggest talaga, Walter dog food. Marami man ang inyong inaalagaan, kahit puppies man or adult dogs, ay hindi na problema ang mabahong amoy ng kanilang dumi at ihi, pati na rin ang singaw ng kanilang katawan. Gamit ang Walter's dog food ay makakatipid na sa pagkain, sigurado pang lalaking malulusog at hindi sakitin ang inyong mga alagang aso.